Quality school, you will find true friends and teachers who cares, and relationship that builds on trust, love and understanding. Come join us in CSP, and together let us share our talents and develop the skills for the glory of God. We are not In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today, seeking your guidance and blessing. Grant wisdom, strength, and patience to our teachers, host, and technical team. Inspire them to lead and serve with excellence and dedication. Bless our audiences with open minds, kind hearts, and a desire to grow each day. May everything we do through CSBN Portal be done with unity and for the glory of God. Keep us faithful, humble, and joyful in our work. In Jesus' name we pray, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So welcome to another talk under the program Let God's Word Guide Us for the CSBN portal. So I have chosen a passage from the letter of Paul to the Colossians, chapter 3, verse 16. Let the word of God dwell in you in all its richness. Teach
and admonish one another with words of wisdom. So, as we celebrate the season of Christmas, we celebrate it with the understanding that God became man. The mystery of the incarnation. God becoming like us, flesh and blood, in all things except sin. So if we analyze it, if we reflect on it, it is the indwelling of God in us. There is a theological phrase called pitching his tent. No, it's left as if God, with the use of tent, the image of a tent, no, pitch his tent among us. The mystery of the incarnation. No? God has become like us. And what the passage is telling us is, let us allow the Word of God to dwell in us. It's practically the same words that we recite or we pray every time we say the Angelus, no? The angel of the Lord declared unto Mary, and then we answer, and she conceived by the Holy Spirit. Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word. And the Word was made flesh and dwelt among us. So, the Word of God dwelling among us. And that's precisely the passage, the encouragement of St. Paul to the Colossians, that let God's Word dwell in us in all its richness. No? And the Word of God should be able to teach, to admonish us, and so that we will have wisdom. The wisdom to understand why we are here on earth. The wisdom to understand what's our purpose, the purpose of our existence, the meaning behind all the events in our life, the pain, the sacrifices, the joy, the hope, and the entire meaning of our existence is brought to light under the wisdom of the Spirit through our encounter with the Word of God. And I just hope and pray that as we are celebrating Christmas, knowing for a fact that Christ is the reason for the season, in spite of the many busyness, I hope that we do find ourselves with time, quality time, especially as a family, to pray. No? It's not actually our birthday that we are celebrating, it's the birth of our Lord, the God who became like us in all things except sin, the God who is the Word of God, who has to dwell in us. So let's open our hearts, our mind, our strength, and our will so that He may dwell in us. And by allowing that to happen, we become bearers of the Word of God like our Blessed Mother. We carry the Word of God in us, and we allow the Word of God to transform us and to share the Word of God to others by the witness of our life. No? So may the season of Christmas
truly be a worthwhile encounter between us and God's Word. Love is time. No? So please give time to let God's Word dwell in us so that we may have not only a meaningful but also a significant and relevant celebration of Christmas in this year 2025, the Jubilee year of hope. So with all the sincerity in my heart, I wish you all a blessed and a joyful Christmas to you and to all your loved ones and to all our manlalakbay. Let the Word of God dwell in us as we say, because Radyo Maria, we bring Christ into your home. Thank you for listening and have a blessed Christmas holiday season for all. A blessed day, everyone! Are you ready to feel the holiday spirit? Alright, but first, let me introduce the band members. On drums, Angel Lamsen. On bass guitar, Martini Mariano. On guitars, Blake Gabuyo. Francesca Guamos and Johan Serrano for the lead vocalist. And my name is Jay Constantine, and together we are the Nathanael 5.0. Last Christmas, I gave you my heart. For the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. Very next day, I gave you my heart. On the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. I gave you my heart. Very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Kumusta everyone, mga kalakbay at mga centurions po sa
masugid din na tagapanood at taga-subaybay ng aming CSBN portal. At of course, simultaneous din po ito na mapapanood nyo po sa Radyo Maria Philippines. Bringing Christ into your home. Okay, so we are in the midst of the Advent season. No? Nasa third na po tayo. And then this coming Sunday, fourth na, di ba? At yan ang medyo nearing na po tayo, kaya joyful Sunday na po. So a time of preparation and anticipation din for the birth of Jesus Christ. So as we count down to Christmas, no, let us focus on spreading joy always. Na? May ngiti sa labi at sa puso, and kindness, of course, in our daily lives. Join us as we explore ways to share love, hope, and light during this special time. Dito lang po yan sa Usapang Pagpapahalaga, your daily dose of good vibes. Yan, di ba? So, ano yung mga preparation? Key points of discussions po. Jake. Okay, so good day po ulit everyone. So our first key discussion point is preparing our hearts, reflecting on true meaning of Christmas and preparing ourselves for Jesus' coming. Okay, so ngayon is paano natin hinahanda yung ating sarili? Nearing, sabi natin kanina, we are nearing to the birth of our Lord Jesus. Okay, so tapos na siya ng first coming. Inaantay na lang natin yung second coming. Sa muling pagbabalik po. Yan, muling pagbabalik. So, how do we reflect on the true meaning of Christmas and as we prepare ourselves for the second coming? So, paano natin ihahanda ang ating puso? So sa madalas nga pong binabanggit syempre ni Sir Paul sa atin na reminder na ang Christmas po is not a celebration for ourselves or like celebration na magsayahan tayo with our loved ones, kundi isa siyang paghahanda or preparation sa muling pagbabalik ni Kristo. At para naman po sa akin, sir, syempre, ang pinakamahalaga dito ay ang pagko-convert natin or ang pagre-refund natin ng sins natin, and syempre mahalaga dito ang reflections to ourselves. Ganun na rin sa mga actions natin and sa mga sins na nagawa natin sa ating sarili, sa ating kapwa, at syempre sa ating kaluluwa. Ayun. So, inuuna natin yung maging image of God. Yes. Yan. Po. Dapat nagpapa-manifesting. Yan, paano po tayo? Magpapasakop tayo kay Kristo. Kasi sabi pa nga natin, hindi tayo makakapasok doon sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo kawangis, no? Kamukha ni Jesus. Kasi Jesus, yan lang ang kinikilala doon sa kaharian ng Diyos. That's why, nung kanyang first coming, yung kanyang simple payak na pamumuhay, yun ang nagpaano sa atin, nag-itinuturo niya. May message yan po sa atin. Na yung kanyang pagpunta rito, we should be humble. Wala tayong kayamanan. Pinanganak tayong walang ari-arian, no? 'Di ba? So, yun po yung dapat yun po, kung gusto nating maging kamukha tayo, kawangis ni Kristo na makakapasok sa kanyang kaharian, dapat yung mga tinuro niya, yung kanyang values na pinakita at nakasulat ngayon sa Biblia, no? Sa mga turo niya, yun dapat ang minamanifest natin. Yun po mga bagay na dapat na i-reflect natin and syempre apply natin sa ating pamumuhay. Yan. Kaya nga po, hindi lang po ito preparation kasi daming mga gifts, daming mga parties na mga daming itong simbang gabi. Hindi lang po yan. Ang mahalaga rito, handa na ba po tayong i-manifest, kumbaga magpasakop kay Kristo? Yan po yung malaking katanungan. And this is how we reflect as we prepare our hearts for His birthday. Kasi hindi natin alam, na ba? Sabi nga, pumupunta siya unexpected. No? Hindi natin alam kung kailan na muling pagbabalik ni Kristo. Tama.
Kasi pag hindi, magugulat na lang po tayo, no? So, number 2 po, na aside from preparing our hearts, ano dapat? Number 2, act of kindness. Sharing small gestures like smiles, a kind word, or a helping hand to brighten someone's day. Yan. Kasi karamihan sa atin, lahat po tayo, hindi naman pantay-pantay, di ba? Hindi po parehas, may mga iba, may maganda yung blessings na natanggap. Yung iba hindi ganon karami yung natanggap na mga, sabi pa nga mga worldly yung mga natatanggap katulad ng mga pera, di ba? Yung maganda yung trabaho, maganda yung bonus. Yung iba, natin, yung iba, ganun wala. Yung iba nga walang trabaho. Actually, dumagdag nga po yung sa survey na marami po ang mga walang trabaho, no? Naghirap, no? So, yun po, yung simple, sabi pa nga natin, sharing a small gestures, no? Yung katulad ng kung wala man tayong may bibigay, smile. No? Pagkaanin natin yung maging good vibes po tayo. Tama po, sir, diba? tama. Tapos kind word, no? Pag-greet natin, Merry Christmas. So, yun po yung natin. Kung mayroon man tayo abot, mas maganda rin po. Mga ganung bagay talaga, sir, makakapagbigay ng malalaking impact sa tao, di ba? Ayun. Kaya hindi lang po na parang sige, sa'yo na yan. Hindi, dapat may kasamang smile at saka yung kind word. Kasi yung salita natin ay sabi pa nga, brighten someone's day. Di ba? Yun po. So, act of kindness, number 2. Sige, number 3, Jake. Number 3 is napaka-similar lang sa number 2, which is sharing the light. Spreading Yan. hope and joy through words, actions, and social media. So, tingnan po natin yung sabi, sharing the light. And what is that light? So, ibig pong sabihin yan, light is Christ Himself. Kaya nga po, yung ilaw na nag-uumapaw sa atin. Kaya nag-i-exude yung natin, yung brightness natin. Lumalabas yan sa atin, sa personalidad po natin. Kaya, wag natin ipagkait na yung kagandahang loob natin ay lalabas sa ating mga sarili, tapos nagbibigay tayo ng pag-asa sa ating kapwa. At hindi lang po pag-asa, mayroon pong sinasabing joy, di ba? Lalo na kung talagang yung mga salita natin, yung mga pagbati natin, and then siyempre coupled with actions. At saka sa social media, mag-post din kayo yung mga blessings, yung mga magagandang words. Huwag yung mga nakakasira ng araw. No? Yung mga buhay ng may buhay, hayaan muna natin. Na dapat maging light po tayo. Pagaanin natin yung ibang tao na makakabasa, lalo na sa mga post natin. Huwag namang i-post yung problema mo. Diba? Wala kaming pakialam dyan. Gusto namin doon sa nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng liwanag, na namomotivate na gumawa ng mabuti sa kapwa. No? Hindi kami interesado politika, sa inyo na, kainin nyo na rin. Yung mga niyan, di ba? Yung mga tao noon na sahig na, wag na, sa inyo na yan. Okay? So, yun this Christmas, sinasabi natin, share the light. Ibig sabihin, share Christ to others by way of giving inspiration, kind words, di ba? Through actions, sa mga pinupost. So, wag niyo i-post yung mga problema, ha? So, dapat nakaka-light na lang po. Light. Diba? Sige, next. Next one, community service, organizing or participating in outreach programs, volunteering, and charity work. Ayun po. Kung mapapansin niyo po,
Meron kanina, medyo nag-ano muna tayo ngayon. Busy po talaga tayo busy, yes. Kasi talaga yung mga volunteers, saludo po ako na some of the teachers and employees na tumulong doon sa pagpapapak. Hindi pa tapos, kulang pa kasi may nire-reach tayong numbers ng families, per families, hindi pa. Kaya yung mga nanonood ngayon, you can join us. Nagiging ano kayo namin, nagiging avenue para may sa katuparan na pagbigay ng mga biyaya sa mga pamilya na magbe-benefit po dito sa mga gift giving po namin na darating na 20, no? Sa Sabado, no? So, maraming salamat din sa mga tumulong. Saludo po ako sa inyo, sa mga silent missionaries. Kayo po ang binigay ng Panginoon para may sa katuparan ito. The whole community, the learners, the parents, the legal guardians po, lahat po ng bumubuo dito ng mga stakeholders ng Colegio de San Bartolome de Novaliches ay yung mga benefactors, sponsors po natin sa ating feeding program. Napakasaya po namin na nakapagbigay po tayo ng ilaw sa mga taong nag-deserve na makatanggap ng regalo, no? We are only an instrument. Daluyan po, no? Daluyan ng pagmamahal. Kaya nga, daluyan ng biyayang kaloob, taos-pusong inahandog namin sa inyo. Okay. So, kaya community service. Yung mga tinatanong, yung outreach program. Okay. Jake, next. And lastly, syempre, ang kindness in everyday life. At bago natin ibigyan ng paliwanag, yung essential questions muna, baka nakakalimutan na nila. Sige, basahin muna. Okay po. So for our essential question of the day is, how can we as individuals and as a community spread joy and kindness during the Advent season and prepare our hearts for the true spirit of Christmas? Ayan. So, yung essential questions, pakisagutan at para mabasa mo na ma-acknowledge po namin. At may nag-text shout out daw kay Ma'am Charmaine Rasonado, Sir AJ, tapos yung grade 12 na Kay nag-work Ryan po. immersion, yung partner mo. I-acknowledge mo natin. Shout out. Shoutout po kay Kay Ma'am Charmaine Razonado and Ayan na. kay Sir EJ Tapos po. isa pa, yung And as well kay Ryan Alvarado Ryan, po. si Ryan. Yan ang talaga yung nasa likod namin dito. Yan ang talagang kasama rin si Jake, no, na work immersion dito sa ng portal. Kaya may kasama na si Ma'am Charmaine at si Sir AJ. Saludo kami sa mga bayani, no? Dito sa mga bayani sa portal. Okay, palakpakan po na. Shout out daw. Yay! Woohoo! Okay. So, yung last na lang, basahin na lang natin. Kindness in everyday life. Incorporating kindness into daily routines and interactions. Okay, so maraming salamat po na thank you for joining us on this journey to deepen our understanding of God. May we continue to seek Him with all our hearts and minds, and may our celebration of Christmas be filled with love, joy, and peace. Bye-bye. Thank you very Bye-bye much po. po.
Merry Christmas, everyone, and good day to our audience from Radio Maria and syempre ang ating CSBN Centurions. Hello po. And ngayon ay ang ating Christmas edition, Christmas episode, and our theme for today is the evolution of Christmas traditions around the world. And we have again invited an expert who will talk about this theme. Ayan, merong violent reaction, pero I'm sure she will give important insights about our topic today. And let's all welcome Ma'am Trixia May Carino, our grade 10 humility mentor and social science coordinator. Woo! Thank you, Ma'am Pat. Hello. Hindi ako naniniwalang expert ako sa part na yun. Ayoko na. Binabati ko po yung Ayan. mga nanonood sa ating Radio Maria. sa Radyo Maria. Ayan. And of course, yung mga Centurions. And of course, sa mga 1,100 live audiences natin dito. Say woo! Okay. Ay, mamaya sisilip sila. Ay, Yes. or baka, camera shy. So, let's see. Let's see. Okay. So, today is an episode of Matters That We Need to Ponder. This is our space to pause and reflect on questions that we often overlook but truly matter and shape our lives. And today is our Christmas episode, ma'am. Ayan, kaya ka naka-red. Sana nag-red din pala ako. Merry Christmas. Merry in Christmas. Okay. So, are we ready? advance. Ha? Ano po yun? Ready ka na, ma'am? Ready? Ready. Wala naman po akong nagawa. let's- ready na po. Okay, let's go. For our first question, how have Christmas traditions changed over the last 100 years? Okay, ma'am. Based on my research, no, merong 3 points, no, kung paano ba nagsimula yung Christmas, no, through the years. So, in 1900s, parang during that time, napakasimple lang, Ma'am Pat, no, ng Christmas ng bawat pamilya. May konting handaan, pamilya, buo, sama-sama, at sinaselebrate talaga in a simplest way, no, yung Christmas. So that was 1900s. But unfortunately, of course, changes is inevitable, no. So nagbabago. During mid-20th century, na-introduce na sa atin, na-introduce na sa madla, no, yung iba't ibang paraan ng pagse-celebrate ng Christmas. Nandiyan na yung mga gift-giving, nandiyan na rin po yung mga cards, Greeting cards, greeting yes. cards, no, na binibili sa merkado, binibili sa store, and then binibigay sa bawat isa sa atin. So, during that time, nagiging commercialized na. Nagiging commercialized na yung Christmas natin. So, napapasok na doon na kailangan pabonggahan, kailangan merong binibigay, di ba? At meron ding natatanggap. So, during that time, no? And then, this current era naman, no? Current days. So, since we are in industrialized 5.0, no? Industrialization 5.0, no? So, andyan na yung mga advent na ng online shopping, no? Yes. Andyan na yung mga Shopee natin. Nandiyan na rin po yung syempre, pagpupunta tayo sa mga Christmas parties, no? Andiyan na yung mga nagbo-book, no? Na move-in, na Grab, and anything, no? So, napapasok na yung technology. Yes. This era. So, kung makikita natin from the pinakasimpleng celebration up to bonggahan, parang naiiba yung tingin ng tao, yung tingin ng society sa kung paano ba sineselebrate yung Christmas. So, ganun, ma'am. And vice versa din siguro, ma'am, yung society din, it influences how we celebrate Christmas. Yes. Kung ano din yung pagbabago sa lipunan, Totoo. nagbabago din yung selebrasyon ng Pasko. Oo. And then yung influence din, ma'am, no, hindi within our society. How about yung society rin ng iba't ibang bansa? That's So, right. kung ano yung nakikita ng mga bata, nakikita natin sa social media, ano yung trend. Di ba ngayon yung uso yung small gift giving, yung Yes. biglaan, tas agaw yung mga Agawan, ganyan diba? trend Imbis- ngayon eh. Yes, imbis na solemn, Oo. nagiging bardagulan na kasi
parang agawan Yun no? yung uso. Agawan. So, That's actually, right. gagawin din namin yan. Oh, mga guilty tayo dyan. Ginawa tayo, nakisabay tayo sa uso. Kung ano And yung sinasabi ng TikTok, yun yung gagawin natin. that's right. Pero ma'am, how do you think or what influence gift giving na naging importanteng part siya ng Christmas celebrations natin? How did gift giving become an important part of our celebration? Kasi, tayong mga Catholic, no, tayong mga Christians, alam naman natin yung kwento nung pagkapanganak no, Yes. ni Jesus Christ. So, we all know na during that time, napakasimpleng ipinanganak si Jesus Sa Christ. sabsaban, sa manger. Sa manger. And then, may 3 kings, no, na nagpunta kung saan siya ipinanganak, nagbigay ng regalo. Diba? Tama po ba mga Yes. Magi. Magi. Yeah, okay. Kala ko, The Magi. may pinayenyo bigla. Sorry. Okay, Magi. Mga Ayan. Magi. Yes. So, ayun. So, with that concept, with that idea, no, Christmas is about gift giving, Yes. about gifts, no, about something that we can receive. No, kung ano man yan, material man yan o hindi, no. Merong, kumbaga may biblical foundation din yung Yes. gift giving na, yun nga, yung kwento ni Jesus nung kanyang kapanganakan, nagbigay ng 3 regalo mula sa mga magi. So yung myrrh, frankincense, and shucks, nakalimutan ko. Naalala mo ba, ma'am? Ang galing mo, ma'am, kahit hindi mo naalala yung isa. Basta yun. Myrrh, frankincense, and gold. Ayun, gold, yan. diba? So, yun Alam yung mo yun? 3 binigay na regalo para kay Jesus. And yun din ata, ma'am, I think yung naging simbolo ng pagiging hari, pagiging human din ni Christ. So, I think pwedeng i-share yun or shinare siguro ng ECF team natin kanina, yung importance of gift giving. Okay. So, do you think, nasabi mo na nga ma'am na nagbago talaga yung celebration ng Pasko from the simplest way until the more complex way ng pagsa-celebrate. So, do you think, in your opinion, modern Christmas celebrations are now more commercialized than cultural? To be honest, it is more commercialized. Yes. And why do you say so? Yun yung nakakalungkot kasi most of us, no, most of the people ay nakakalimutan na kung ano yung true meaning of Christmas. Na ang Christmas, naiisip natin, gifts to, pupuntahan ko si Ninong, si Ninang kasi may pera ako doon, may regalo ako doon. So, nagiging yung tao, imbis na more spiritual, nagiging materialistic. No? Nagiging materialistic. So, nagiging more commercialized siya than cultural kasi nakakalimot nga yung tao sa kung ano yung totoong meaning ng Christmas. Na dapat, ang sentro ng Christmas ay hindi tao, hindi yung natatanggap natin during Christmas. Dapat ay si Jesus. Yes. Kaya nakakatuwa, ma'am, yung mga pamilya, yung kompletong pamilya na nagsisimbang gabi, Totoo yun. nagmimisa de Gallo, simbang Aguinaldo, misa Aguinaldo, na yun, talagang inaalala nila o ginagawa nilang bahagi si Jesus nung kanilang celebration. Totoo yun. Nakakaingit nga yun. Mm-mm. Nakakaingit minsan kasi syempre hindi naman tayo lahat no ay na-experience yung ganong klaseng tawag dito, ganong klaseng paano ba? Close family ties. Close Yeah. family ties, no. Pero as long as na meron pa rin pamilya na pa-practice ng ganong tradition, no, hindi pa rin mawawala syempre yung sa kanila yung totoo That's right. meaning ng Christmas. Mm-mm. Very good yun. Okay. Thank you, Ma'am Trixia, for answering these questions. And now, we move on to our fact or myth. Ayan, familiar ka naman dito, Ma'am. Fact or myth? Yes. Okay. So,
yun, bigay ka na lang ng short explanation kasi yung iba din, nabanggit mo na dun sa mga unang tanong natin. Okay. So for our first statement, the modern image of Santa Claus was influenced by advertising and popular media. Is it a fact or a myth? Okay. What's your take on this statement? I think it's a fact. Mm-mm. It's a fact. Kasi Santa Claus is an image na kinommercialize. Eto, naalala ko to eh. Tinuro to sa amin ni Sir Paul na banggit niya. It is commercialized because ito ay gawa-gawa ng isang sikat na company, which is the Coca-Cola. Okay. Kala ko Hallmark. Kasi greeting cards. Wait, mali yata. De, charot. Hindi. Okay, Coca-Cola. Oo, Kasi yun. pula. Oo, Yes. parang ano nila brand, on brand. Okay. Kaya kung, ewan ko lang, mga kaedad ko, kala mo tandaan na, yung mga kaedad ko, kung meron kayong napanood na video ng Coca-Cola na fini-feature talaga si Santa Claus. Yun sa kanila talaga. Sila nag-umpisa. Sila Okay. nag-umpisa. So para maalala nila, bibili ako ng Coke hanggang sa matigok. Okay, so wag na. Don't patronize Coke, Char. Hindi, joke lang po. Kung ano Ala. pong feel nyo. Alam ka. Okay, so the first statement is a fact. Okay, Yes, fact. sige. So, how about caroling? Caroling has roots in sorry ma'am, meron ka pa bang idadagdag dun sa first statement? Anything else? Tumitingin ka mo kasi sa Wala ano. naman, nag-review lang ako Okay, ng sige. test ko. Charot. Okay, sige. So for our second statement, caroling has roots in non-religious celebrations. Caroling has roots in non-religious celebrations. Is it a fact or a myth? It's a fact. Okay. And why? Why is it a Why? fact? Bakit nga ba? Okay, according to my research, caroling originated from ancient European traditions of singing and dancing during seasonal festival, which were not initially religious. Okay. So it's not religious Initial activity. Pero with the spirit of Christmas, lang lahat ng mga Pilipino, no? We tend to engage this kind of activities kasi yun yung nakasanayan. Yun yung parang na-practice natin before. But unfortunately, so carolings are non-religious Celebrations. Yes, celebrations. So that is a fact. Okay. And for our last statement, Christmas trees were originally a religious Christian tradition. Is it a fact or a myth? It is a myth. Okay. And why do you say so? Why? Okay, so bakit myth? So Christmas trees have pre-Christian origins, linked to pagan winter solstice celebrations where evergreen trees symbolizes life and renewal. Ngayon ko na ito nalaman. Ngayon ko nalaman na, okay. Okay, our experts can also learn sa ating mga session. Ayan. Hindi ako expert eh. Pero Okay. yun nga, it's a myth. Yes, okay. So that is a myth. Okay. So thank you, ma'am. Mangangaroling ka ba ngayong taon? Actually, hindi po talaga ako nangangarol. Hindi, okay. po Hindi mo talaga. na-experience. Sayang Na-experience naman. ko siya nung bata. Pero kasi syempre pag tumatanda ka na, kung hindi makapal mo ka mo, no? Maiyak. So hindi talaga. Oh. Ako yung nagbibigay sa mga nagkakaroling. Wow. Generous naman pala si Ma'am Tricia. Yun na ibigay din ng mga students ko na generous din. Okay. Pag chocolates, di ba? Kasi Yes. syempre, ayaw naman natin maging diabetic. No? So, pag may chocolates na sobra, yan, bigay rin natin sa iba. Ayan. Thank you, Ma'am Tricia, for your insights sa mga na-share mo today. And I hope you have a Merry, Merry Christmas. Yes. Ayan. And to all our audience, Merry Christmas and a Happy New Year advance. Ayan. Christmas po. Salamat po. Pengi pong Shanghai. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for guiding us throughout today's program. We are grateful for the lessons shared and the efforts of everyone involved.
Help us apply what we have learned in today's CSBN Portal program. Everything we learned today, we offer to you for the glory of God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, your